Road trip! Woo, mga kabenturi! Finally, nakabalik na naman ako. Ang tagal nun. Lagi ako tagal na bago makapag-video eh. Sobrang busy, lalo na tong nakauli. Parang ayaw na nga ako patulugin eh. So ganun level, no? Anyway, so importante, maraming salamat sa suporta ninyo. At saka dun sa mga bago pa lang sa channel, maraming salamat sa subscription ninyo. Ano yan, it inspires me. Kaya nga rin lumabas ako ngayon kasi nakikita ko na ando yung suporta. Yung mga tanong ninyo yan, malaking bagay yan. Let's keep the channel alive, diba? Okay, so ano ba yung dito sa, ano ba tong topic natin ngayon, tong episode na to? So tulad nga ng sabi ko sa inyo, maintenance ang ano natin, diba? Topic natin. In this episode, pag-usapan natin anong klaseng baterya. Ang dami kasi tatanong eh, ano nga ba talaga klaseng baterya ang pwede sa Venturi, diba? Ang dami nagtatanong yan eh. Te-text sila doon sa group chat, mga sir, ano ba talaga klaseng baterya ang pwede sa atin, diba? Kasi yung stock na battery, either bago yung bike, ano ba, manufacturing defect ang nangyari doon. Sa may manufacturing defect yung battery. So sa ganon, of course, alam ko yung battery kasi hindi yan kasakop ng hindi yan sakop ng warranty eh, no? Kasama talaga yan sa bulsa nating mga owners and riders eh. So yung battery hindi kasama sa warranty. So kailangan meron ka talaga dyang some form of allowance na kung sakali man sumablay, meron kang nakaalalay. Sabihin mo na bago yung bike mo, siguro 1 year yung warranty ng battery na stock, mahahabol siya. Tapos depende pa yan kasi sa condition eh nung paano mo ba ginamit, di ba? May mga clause pa yan eh. So para dito, etong video na to para dun sa mga talagang wala nang choice kundi kailangan magpalit. Okay, so nagtry ako. Init talaga. Okay, so nagtry ako ng battery, no? Ginawa ko, bumili ako sa may physical store. Dalawa lang yung binili ko. Guys, hindi naman sponsored yung videos ko eh. So talagang galing to sa bulsa ko, di ba? So mahal din naman pala, di ba? So anyway, nagtry ako, dalawa. Isang sa physical store, isang sa online. Para yung mga nasa online, yung mga walang malalapitan na physical store talaga, may option sila ng online. So may rin ako dyan, caveat din ako dyan, meron tayong warning dyan. Now dun sa physical store, ang binili ko Motolite MF9B na model. So 9 amps siya. Tama nga ba? 9 amps o 10 amps? Parang 9 amps yata eh. So MF9B yung model, no? So tapos yung ito physical store siya. Now medyo pricey siya, no? 1.5. Aba, compare mo naman dun sa stock na battery ni Venturi na Motobat. Yan, pag tinignan mo yan sa online, good luck. Kasi magkano na siya agad? Parang tila 19,000 yata itong type nung kay Venturi eh. So sa online pa yun ha. Ang ingay naman. So ngayon nagtry ako 1.5 yung Motolite MF9B. Hindi ako sponsored ni Motolite ha. Talaga sinubukan ko lang. Yung brand na yan sinubukan ko na. So kung may mga gusto sa inyo magsubok, it's up to you. Yung isa Victory, kinuha ko yan sa online, sa Lazada. Now ang mura no sa Victory, relatively, significantly mura. Kasi akala mo 50% off, diba? 50% off. Pero while hindi ko sinasabing ano nga ba sinasabi ko? I think andun tayo sa alam natin si Motolite nandiyan na for a long time. Now syempre lumalabas tayo, di ba? Hindi ka naman lumalabas ng nagra-ride ng
Siguro yung mga malalapit, sige okay lang. Pero yung madalas malayo yung ride eh, di ba? Madalas malayo ang ride eh. Eh paano kung yung battery mo sablay, naidala ka nga niya papunta, pabalik naman, eto na, wala na, yari ka, di ba? So yun. So sinubukan ko yung branded over sa hindi branded, mga China, ewan ko, generic ba na mga brands. So sinubukan ko yon, 700 lang, ang mura, di ba? So parang hard to pass. Ginawa ko, sinubukan ko, bumili ako ng isa, tapos tinest ko. Ngayon yung test na yan, installation ko tsaka testing ko na yan, part dyan, hindi ko sinigurado ko lang na may start niya yung engine, okay, yung mga battery. Kasi yun naman ang importante, no? Kung magkaroon ka naman ng aberya sa labas, rather na mapagana mo pa yung mga accessories mo, importante umaandar yung engine mo. Kasi yun pa lang, sigurado na makakauwi ka na, di ba? Okay. So, dyan ngayon, huwag na natin patagalin, panoorin nyo to. Hi mga ka-road trip. So, in this episode, may bago na naman tayong video. At in this episode, mag-check tayo ng battery na anong pwede kay Bristol Venturi 500. So, to set yung ground lang, yung battery ako, existing, magti 3 years na tong Venturi ko. Working well, walang problema, hindi kailangan magpalit. So in this video, purposely sinadya ko kumuha ng battery na para i-test at malaman lang natin yung mga nagtatanong, ano ba ang pwedeng battery para kay Bristol Venturi 500. So without further ado, let's go. So para na rin dun sa mga ka-Venturi natin, mga ka-road trip natin, na mga naka-Bristol Venturi 500, baka kayo yung malalayo nasa probinsya. Kaya in this episode, baka para sa'yo to. Ito, guide para dun sa mga malalayo sa atin na walang access sa kasa o walang access dun sa mga malalaking brands. So ito, sinubukan ko itong battery na to. Now, hindi ako nakumuha ng ibang battery to set the expectations, also to set the record straight. Hindi ito sponsored na video. So, pwede kong sabihin kung anong gusto kong sabihin. Trial lang naman to, no? I wanted to say na ito yung mga sizes ng mga batteries na pwede sa atin, o yung mga klase ng batteries na pwede sa atin. Okay. So yan, meron ako Motolite na MF9B. By the way, nagtry ako ng both doon sa walk-in na tindahan talaga at saka sa online. So ito, kinuha ko siya ng walk-in, yung may physical na store. Ang nakuha ko dito is 1.5. Ito, nakuha ko siya sa Lazada online. So nagtry din ako both sa physical store at saka online. Ito, nakuha ko lang siya ng 700 pesos yata. Nasa 700 pesos to. So i-leave down ko yung link under sa may description para makita ninyo kung ano. Kung ma-decide ninyo yun ang gusto ninyo kunin, go for it. No? Okay. So, sige. So eto na tayo, no. Magbubukas na ako ng yung battery natin under the seat. So for those na hindi pa nabubuksan yung kanilang mga Venturi dahil bago pa lang kayo, wala kayong ano ba to? Talaga pang reason para buksan yung area na to. Ito para sa inyo to. So kailangan nyo ng wrench. Okay? 10 mm yung size, no? Yung normal din yung tools na kasama ni Venturi, meron yan. So mabubuksan ninyo yung seat ninyo. So first,
susi. Sana upuan. Ito siya. So, nabuksan ko na. As you can see, ito pa rin yung original niyang battery. No? Yung Motobat na MBTX9U. So, dalawa yung terminal niya. Maganda actually yung battery eh. Kaya lang, sa online, ang mahal niya masyado. May nakita pa nga ako around 19,000 eh. So, parang hindi naman makatarungan, diba? So, para sa ating mga ka-Venturi, mga ka-road trip na naka-Venturi 500, subukan natin. Syempre, hindi naman lahat tayo may ganong panggastos, di ba? 20,000 para sa battery. So like I said, maganda yung alternator ng Venturi, maganda yung Venturi. Eto, magti 3 years na siya. Hanggang ngayon, okay pa rin yung battery. No? So, kalasin ko lang to, aalisin ko lang to, subukan natin palitan. Okay? Bago ko nga pala palitan, pakita ko lang muna sa inyo na yung battery, i-test natin. So, yung battery ko is still very good. So, battery test, regular flooded, CCA, 160, cold cranking amps. Paano ko nalaman mga ka-road trip? Nakasulat. 160, ayan no? Nakasulat 160 CCA. So lagay natin 160 CCA. Good battery siya. Ang health niya 100% pa siya healthy. Okay, so yan yung stats niya. So alam natin okay pa yung battery ko. Okay. So like I said, ang purpose ng video hindi para magpalit ng battery dahil patay na yung battery ko. It's rather para for instructional video, may matutunan tayo ano nga ba talagang battery ang pupwede para sa Venturi 500. Okay, para makatulong sa ating mga ka-road trip, mga ka-Venturi dyan na malayo, wala masyadong idea sa klase ng battery na ginagamit, no? Okay, tsaka yung mga nagdi-DIY. Okay, para sa inyo to. Ayan guys, so natanggal ko na yung battery, nahugot ko na, maluwag na siya, pwede na nating subukan ko alin ang pwede. So, ito yung batteries natin, ano. Ito yung original, ito yung mga replacements, no. So, subukan natin kung alin dito yung talaga bang pasok at gagana, no. So, bali ang first nating susubukan is Motolite. Ang model ay MF9B lead acid battery, no? So ito, bali nakuha ko siya sa physical store, 1.5 ang presyo. So it could be cheaper sa inyo, alam niyo naman mga dealer, depende yan kung sa kanila napunta, tas depende sila kung paano nila pepresyuhan. So sa akin ang presyo, sa akin 1.5. Medyo mahal pero I don't know. So, compare mo naman din sa 20,000, 19,000 na Motobat. Eh mura to, 'di ba? So subukan muna natin. Okay, so far fit siya. Hindi ko pa na ikakabit to, yung mga terminal. So tara, kabit natin. So nakabit na natin, no? Subukan natin. Hindi ko na muna ikinabit yung mga accessories lang naman yan eh. So alam naman na natin na kung gumana to, gumana yung battery, makahadapan lang natin ng provision na may kabit sa yung mga accessories. Okay na siya. Okay? So sige. Subukan natin ha. So ulit, bale Motolite battery. Itong nilagay ko, MF9B ang model. Okay? So kinabit ko. Subukan natin.
problem, no? Walang problem yung motor dun sa battery. So papatayin ko na muna. Okay, so walang problem. Ngayon, the big question, maisaasara ko ba yung upuan kung nakakabit ito, no? Kasi iba, sabihin baka iba size. Hindi, subukan natin. So alam naman natin ang upuan ng Venturi medyo masikip. So expect nyo yon. So subukan natin. So ayan na, no, naikabit ko. Ang laman, Motolite. Okay. So right now, Motolite yung laman. Naisara ko yung upuan. Medyo, alam mo naman, masikip siya talaga. So kakailangan ninyo na medyo isiksik siya, no? Pero kaya, pwede. So that is Motolite. Try natin yung isa. So ngayon, ang susubukan natin ay ito, Victory motorcycle battery. So 9 amps din siya, 12 volt, no? Ito galing to online, Lazada. No, sinubukan ko lang talaga. Now yung pag-ship nito, hindi ko mare-recommend kasi alam niyo naman battery yan. Tapos while non-spillable yung ibabaw, alam mo yun, naka-bubble wrap lang siya talaga, naka-plastic. Parang normal na parcel lang, ganon. So, hindi ko marirecommend. So, buy at your own risk siya. Hindi, so far, ngayon ko pa lang siya ite-test. Yan nakasupot pa yung terminal. Subukan natin. So, pareho pa rin naman yung terminal niya. Red is yung nasa kanan. Negative yung nasa kaliwa. So, yung test natin, again, hindi ko na kinabit yung mga accessory lang naman yan. Importante dyan yung engine. So right now nakakabit na, kita nyo naman. Subukan natin. Tulad ng sabi ko, ito yung si Victory. Ang model ay YTX9A-PS. Nakuha ko lang siya ng 700 pesos sa Lazada, sa online. Now nung shinip siya, ewan ko kung hindi man lang nilagyan ng fragile yung supot. So ewan ko, no, bahala na. Pero ito, hindi ko marerekomenda siguro kumuha sa online or depende sa online seller. Siguro kung kukuha kayo, sabihan nyo siya na lagyan ng fragile, iayos yung pag-ship, ikahon ng maayos or what. It's up to you. Pero naka-bubble wrap naman siya. Mataba naman yung bubble wrap. Yun lang. Still, kung nagpabale-balentong siya sa shipping, hindi ko alam. Okay? So, yan. Victory. 700 pesos na battery. Let's check. Wala akong putol sa video, so tuloy-tuloy yan So far, okay siya. Gumagana. Nag-start yung engine. Mukhang wala namang problema. Kahit yung instrument panel, hindi siya yung kumukurap. Kita nyo yung headlight niya yan. Stock niya na headlight. Walang kumukurap. Siguro kung meron mang kumurap ngayon, mabagal lang yung frame rate ng camera ko, pero yung kayo LED siguro kumukura. Pero sa akin dito, naked eye ko, wala siyang anything. So again, ito yung si Victory from 700 pesos ito against doon sa 1,500. Kayo na.
ang mag-decide kung alin ang mas gusto ninyo. Pero so far sa akin umandar ito, itong Victory na battery na galing online. Again, hindi maayos ang packaging. So hindi ko siya marerekomenda. So it's up to you. No? Mas gugustuhin ko yung doon ako sa physical na store, pero kung wala akong physical na store na malapit dahil nasa probinsya kayo, malayo kayo sa pinakamalapit na Bristol service center or yung showroom nila o ano man, mekaniko, eto baka pwedeng maging alternative. Pero I feel na eto all goods na. So kung wala man kayong makita nung sa online, eto tingin ko okay to. No? Alright. So nakita nyo na guys. Di ba pwede? So yung Motolite, pwede. Ang problema dyan sa atin, yung convenient yung Motobat eh. Bakit? Kasi yung terminals niya para dun sa mismong ignition sa engine, naka-separate sa accessories mo. So meron kang terminal for accessories. Hindi nagsisiksikan dun sa isang terminal yung yung sa ignition mo plus yung sa accessories mo. So convenient siya. Yun ang difference sa kanya. Now, while convenient, hindi naman sinabi na hindi magagawa ng paraan. So kukuha lang kayo, so marami ka accessories. Ako katulad ko, dahil ko accessories. Ang gagawin ko na lang dyan, papagawa ko ng paraan na yung wire mas mataba ng konti yung root niya to this para ko siya itatap. Nagagawa ko siya ng mas mataba na wire for the source para ma-distribute ko yung kuryente na kailangan ng mga accessories ko sabay-sabay, kasi isa na lang yung niya isa na lang yung pinakang wire niya, no, na panggagalingan ng power. So kung tatap ka dun sa mga replacement mo na battery. So pero like I said, hindi naman siya talaga showstopper ika nga, no. So maganda yung yung batteries na yan na okay, maganda yung Motolite, I'd say. May brand siya, pero hindi ko naman sinabing dahil may brand laging maganda, di ba? May mga hindi naman wala namang brand na okay din. Nagkataon guys, yung kinuha ko sa online, like I said, no, hindi ko marerekomenda yung sa online kasi matamaan ka ng seller na hindi iniisip na battery yung isi-send niya. Actually pwedeng mag-cause ng explosion yan doon sa logistics, 'di ba? Yung courier na which is yung si Lazada. So dahil hindi sila sinabihan kung ano yun, alam mo na, minsan yung mga courier kasi hindi na rin naman na siguro sinisilip kung ano yung laman ng package, basta kuha na lang kuha, bato na lang ng bato. So hindi mo alam kung natumba-tumba siya, while alam natin yung battery is non-spillable. In fact, pwede mo nakatagili dyan, nakabaliktad or what, di ba safer pa rin kung upright siya, di ba? So hindi ko marekomenda yung online. Kung ako sa inyo, kung hindi mo nasunod yung brand na gusto mo, go for dun sa small brand na lang, na at least nandun ka sa small brand. Ano ba ibig sabihin na small brand? Hindi yung yung bang hindi mas kilalang brand, no? But at least nanggaling doon sa mismong physical store na nakita mo nung binili mo siya, tinest sa harapan mo, nakita mo wala siyang spill, wala siyang anything, pati nga warranty mas maganda kasi kahit papaano yung warranty ng physical na store may 1 week man lang. Yung sa online hindi mo nga alam kung may warranty ibinigay, di ba? So things to consider. Doon ako sa may physical store, may inspect mo ng maayos yung battery kahit pang samantala lang, ha. Halimbawa talagang kailangan mo na i-ride yung bike mo,
tapos nagkataon walang-wala siyang baterya, kapitan mo muna ng temporary na battery. I-orderin mo na yung battery na gusto mo. Pag hindi pa dumarating talaga sa'yo, or ewan ko kung paano ba, at least yung ganitong mga klaseng batteries tulad ng Motolite, mapapakinabangan mo. Eto pa, yung kinuha kong Victory na yan, Victory na battery sa online, nung ikinabit ko na siya, ikinabit ko yung Motolite, okay, 'di ba? Gumana lahat. So I'm confident na okay yung battery. Nung ikinabit ko yung Victory, pansin ko na etong ano ba to? Yung bright na light ko, pang bright ng light, headlight, parang naka-on. 'Di ba? Para siya naka-on. Wala akong kinabit na ibang accessories ha. Talaga sabi ko kasi hindi ko nabit yung accessories, yung ignition lang talaga yung kinabit ko. Pero for this time, nung kinabit ko si Victory, para siya nakailaw. Now, nagduda pa ako. Binalik ko yung original, hindi umilaw yung sa bright. Binalik ko yung Motolite, hindi rin umilaw yung sa bright. So alam ko yung battery na Victory, something is wrong. Now, hindi ko alam kung anong meron na sa loob. Bakit siya may ground? Nag-ground yung electronics. Hindi ko alam kung pwede ba yun na mangyari, pero nag-ground siya, no? Na wala akong pinipindot. Yung ilaw ko hindi siya naka-bright. Hindi naka-bright yung switch ko mismo. Pero dito sa ilaw ko, tsaka dun sa mismong headlight ko, naka-bright yung ilaw. So chinek ko talaga. Talagang nagtaka talaga ako. So there's something wrong. Alam ko na yung in the process of elimination, alam ko na yung baterya na ikinabit ko ang may problema. O, diba? So dun pa lang na siya, tumagilid na ako kagad dun Sabi ko, teka sandali, may problema, 'di ba? So, in conclusion, pwede kang mag-try ng batteries na iba. Actually, hindi ko lang na-try na yung bumili ng mas mababang amperage yung mga tipong 7 amps lang na battery, mas maliit, 'di ba? Mas kasya sa loob. Kaya lang ang problem natin doon, baka mas umaalog naman siya. Yung mga ganyan, hindi naman po pwedeng umaalog, 'di ba? So, I have a feeling kaya niyang i-start yung engine. Ang problema yun na nga, umaalog. So, at saka mahal magkano na inaabot ko doon pa lang sa di ba? Like I said, di naman ako sponsored. Kung may magi-sponsor ba sa akin, bakit hindi di ba? So, yun ang yun yung trial ko. So, alam nyo na guys, ayan pwede nyo subukan yan. Kung namamahalan kayo dun sa 20,000 na Motobat, lalo na kung ikaw yung tipo ng paminsan-minsan ka lang mag-ride, weekend rider ka lang, weekend warrior ka, tapos okay, talagang occasional, seasonal lang yung biyahe mo, tapos namatayan ka na ng original na battery, posibleng manufacturing defect, posibleng may nag-short, may mga nagagaya, nag-short, napabayaan, posibleng ano pa nga ba, may naiwan na ilaw or something na accessory kaya ka namatayan, yun, so like I said, baka maraming reasons kailangan mo na talaga magpalit. So ito yung mga alternative. Tas syempre, di ba, ako nga wala akong ganyan 20,000 para sa baterya. So give it a try. Baka sakaling ma-solve natin yung issue natin sa battery, di ba? Like I said, I appreciate everything, yung suporta ninyo. Sana matulungan ninyo ako sa aking munting channel.
Yung mga questions ninyo sinasagot ko hanggat kaya ko, hanggat alam ko. Yung mga ano pang po pwede natin gawin, ano kayo, share ninyo, subukan nating sagutin. Marami pa akong gagawing video kasi especially sa mga accessories na what works tsaka sa hindi. Okay, so maraming salamat ulit. At see you on the next ride mga Kaventuri tsaka mga Road Trip Boys. Bye!